So, pag-usapan naman natin ang pros and cons each niche or each services sa tinalakay natin sa last lesson, yung top 5 services na in-offer namin sa mga client. Para alam nyo kung ano yung papasukin nyo sa kada niche. Pag-usapan natin kung ano yung mga good and bad things kapag ito yung kinuha mong mga services. Ang pros ng Facebook ads is malaki ang sweldo. Pwede ka kumita dito as low as 200,000 a month to 500,000 a month. Pati dito is less saturated dahil onting tao lang talaga at rare na lang mga freelancers is yung mga nag-offer ng mga gantong services dahil onti lang yung mga taong nag-aaral kung paano ba gawin to. Ang cons naman nito is it takes time to learn these services. It can take you 2 to 3 months, even 4 months. It depends sa effort mo at sa dedication mo sa pag-aaral doon sa Facebook ads. Pwede mong gawin is gumawa ka ng sarili mong business at pwede mong gawin yung ads. Pwede mong gawin yung ads mo doon sa kaibigan mo na mayroong negosyo or pwede ka maghanap ng local clients at i-offer mo services mo for free. At para makapag-aral ka at magkaroon ka ng experience doon sa services na pipiliin mo na Facebook ads. Next is video editor. Ang cons nito is it's easy to outsource. Madaling i-outsource ang video editor dahil kapag gusto mo i-outsource yan, maghahanap ka na ng video editor at ipapagawa mo siya ASAP at ganoon lang, mabilis lang talaga. Dahil marami sa online na naghahanap ng trabaho ng mga video editors rin na kasing runong mo rin or mas marunong pa mismo sa'yo or mas maganda pa yung gagawin niya na video kaysa dun sa current na mga content na pinopost ni client mo. At malaki rin ang sahod dito from 80,000 to 100,000 to 150,000. You can earn here at makukuha mo yung sahod mo rin weekly. Ang cons lang dito is medyo saturated na yung market. Medyo lang naman pero makakuha ka pa rin ng client dito. Dito kasi is maraming mga video editors rin na mga nag-a-apply sa mga client at maraming ka rin competition or kalaban sa mga application rin. So kung ako sa'yo is maghanap ka ng strengths mo or maghanap ka ng uniqueness mo sa pinagkakaiba mo sa ibang mga video editors. Example ako, ang uniqueness ko is alam ko yung tamang formula to make a viral and engaging video that converts your audience to customers. Ganon ang aking uniqueness sa iba kapag ako'y kinakausap ng isang kliyente. At graphic designer is same lang doon sa video editor na pros and cons. At pagdating sa website designing, ang pros nito is kapag magde-design ka ng website ng isang client, it can take you 1 to 4 days lang and tapos na kagad yung kontrata. Pero makaka-receive ka pa rin ng malaking pay up to 200,000 every month or every project. If makakadalawang project ka sa isang buwan, that's 400,000 pesos a month. It still depends on your quality of your work. So, depende yan sa mabibigay mong value at sa negotiation nyo. Pero yun ang sinabi kong average ng mga kinikita ng mga website designers ngayon. At social media manager naman, ang pros nito is it's easy to outsource rin. Madali lang siya i-outsource kasi yung iba is pwede mo silang turuan kung paano maghanap ng tamang hashtag, paano siya ipopost, kailan siya ipopost, paano ba mag-post, ano ba yung mga pwedeng application na pwedeng gamitin, mga softwares na pwedeng gamitin. Pwede nyo silang turuan. Madali lang siyang pag-aralan ng social media managing. So, pwede mo siyang i-outsource sa kapatid mo or kahit kanino mang empleyado yan, madali lang siyang i-outsource at malaki rin ang bayad nila up to 100,000 pesos a month. Ang cons nito is medyo saturated siya dahil lahat is kaya namang gawin yung pinapagawa. So, same lang. Maghanap ka ng uniqueness mo. At ang isa pang cons is ang average pay dito is 50,000 to 100,000. Pero it's not bad pa rin if ikaw gagawa at i-outsource mo. So, ayun yung pros and cons sa top 5 services ko na in-offer namin na students ko at ako dito. So, sana malaman nyo kung ano yung services na para sa inyo or kung wala man dito sa top 5 na to is pwede kayo pumili doon sa sinabi ko nung unang video ng mga iba't ibang mga services. Depende pa rin yan sa'yo. At take note guys, if hindi kayo naging successful sa isang services, pwede kayo mag-try ng ibang services. Pero hindi porket wala kayong resulta within 2 months, ibig sabihin nun, hindi na kayo successful sa services na yun. No. Kapag wala pa rin kayong resulta na nakikita, is tignan nyo yung mga ginagawa nyo, tignan nyo yung mali. Kung ikaw yung mismo si client, bakit ka ba nila i-hire?
kung wala silang reason na ikaw yung i-hire nila, hindi ka nila i-hire. Ako, hinahire ako ng mga client ko at kinukuha ko ng mga client ko dahil ako is meron akong napapakita mga viral videos na naging viral na ginawa ko sa client ko. If wala ka naman mga ganun mga pruweba, pwede kang mag-start muna ng mababang salary, kahit 40,000 a month pa yan, pwede mo nang kagatin kahit $5 a month pa yan minimum. Ang goal mo dito is makuha mo yung experience at yung case study or yung testimonial ng client mo. Para kapag sa next client mo na mas malaking sahod, pwede mo sa kanila sabihin na, eto si client ko noon na pinalaki ko yung kanyang social media using my services. So, yung tip ko sa inyo guys. So, sana makita ko kayo sa next lesson. So, see you.